Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamabigat na pasanin ay hindi natin sariling kasalanan, kundi minana mula sa mga taong pinakamamahal natin. Sabi nila, ang kasal daw ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Pero paano kung ang pag-iisang dibdib na dapat ay simula ng isang matamis na yugto, ay siya palang simula ng pagbabayad sa isang utang na hindi mo alam na umiral? Ating tunghayan ang kwento ni Liwayway, isang kwentong isinilang sa abo ng pangarap at sa anino ng nakaraan. Tinantanggap mo ba si Kael Salcedo bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan hanggang sa kamatayan? Ang tanong ng pari ay umalingaw sa loob ng maliit at halos walang taong kapilya. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na ipinatong sa balikat ni Liwayway. Nanlamig ang kanyang mga kamay sa loob ng puting guwantes. Sa harap niya, sa dambana, naroon ang lalaking pakakasalan niya, isang estranghero na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mukha ay kasing blangko ng kinabukasan na bigla na lang inilatag sa harapan niya. Tumingin siya sa kanyang gilid, sa nag-iisang pamilya na naroon para sa kanya. Nakita niya ang kanyang ama, si Nestor, na mahigpit ang kapit sa lumang rosaryo. Ang mga mata ay nakatuon sa sahig. Hindi nito magawang salubungin ang kanyang tingin. Sa panginginig ng mga balikat nito, alam ni Liwayway na ang araw na ito ay kasing bigat para sa kanyang ama, ngunit sa isang dahilan na hindi niya palubos na maunawaan. Isang pangarap lang naman ang gusto niya, ang maging isang arkitekto, ang gumuhit ng mga gusali at mga tulay na magkokonekta sa mga tao at sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang lahat nang hindi lumabas ang pangalan niya sa listahan ng mga nakapasa sa college entrance exam para sa kanyang ama. Iyon na ang katapusan ng mundo, katapusan ng kanyang kinabukasan. Kaya narito siya ngayon, nakatayo sa altar, ipinagkakasundo sa isang kasal na hindi niya ginusto, isang kasal na tinawag ng kanyang ama na solusyon. Isang paraan para may ahon ang kanilang pamilya at mabigyan siya ng magandang buhay. Pero sa kanyang puso, alam niyang ito ay isang pagbebenta, pagbabayad sa isang bagay na hindi niya mawari. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila hindi umabot sa kanyang mga baga. Opo, Padre, tinatanggap ko po. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang usok, malamig. Walang buhay, walang pakiramdam. Isang malamig na singsing na diamante ang isinuot sa kanyang daliri. Walang kislap sa kanyang paningin, walang init na dumaloy sa kanyang ugat. Tumingin siyang muli sa lalaking nasa wheelchair, ang kanyang asawa. Diretso lang itong nakatingin sa harapan. Ang panga ay matigas. Tila isang estatwang bakal na walang pakialam sa sagradong seremonyang nagaganap. Pagkatapos ng maikli at malungkot na seremonya, walang piging na naganap. Walang mga bisita na nag-aabang sa labas. Walang palakpakan o hagisan ng bigas. Isang mabilis na pagpirma sa mga papeles na nagpatibay sa kanyang sentensya. At pagkatapos ay ang mahaba at tahimik na biyahe patungo sa kanyang bagong kulungan, ang Hacienda Silencio. Malawak ang lupain ng mga Salcedo. Ang daan papasok ay napapalibutan ng hanay ng mga matatandang puno ng akasya. Ang kanilang mga sanga ay tila mga kamay na sumasalubong sa kanya sa isang madilim na yakap. Ang mansyon ay malaki at mukhang matibay, ngunit may isang kalungkutang bumabalot dito. Isang katahimikan na hindi payapa, kundi mabigat at nakakabingi. Sa malaking pinto ng mansyon, sinalubong sila ng ina ni Kael, si Doña Amara Salcedo. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang buhok
At ang mga alahas na suot nito ay kumikinang kahit sa madilim na pasilyo. Ngunit ang kislap na yon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Freya at walang emosyon. Sinuri niya si Liwayway mula ulo hanggang paa at isang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi ang nagsilbing pagbati. Isang ngiti na mas mukhang pang-iinsulto. Kaya ikaw na pala si Liwayway, sabi ni Doña Amara. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. Welcome to Hacienda Silencio. I hope you find your stay tolerable. Walang welcome to the family. Walang anak. Isang formal at may lamig na pagtanggap na nagparamdam kay Liwayway na siya ay isang dayuhan, isang manggagawa, at hindi isang manugang. Salamat po, Doña Amara. Mahinang sagot ni Liwayway, yumuko ng bahagya bilang paggalang. May iilang patakaran dito sa pamamahay ko, Hija. Patuloy ng matanda habang umaalalay ang isang katulong kay Kael para itulak ang wheelchair nito papasok. Hindi nito pinansin ang panginginig sa boses ni Liwayway. Una, ako ang masusunod sa lahat ng bagay. Pangalawa, ang mga gamit dito ay hindi mo pag-aari. Kaya huwag kang basta-basta hahawak ng kahit ano. At pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat, ang tanging tungkulin mo dito ay ang alagaan ng anak ko, si Kael. Huminto siya sa paglalakad at hinarap si Liwayway. Ang mga mata ay matalim na parang punyal. Intindihin mo siya, pakainin mo siya, siguraduhin mong komportable siya. Sa madaling salita, ikaw ang magiging tagapag-alaga niya. Katuwang, kamay at paa. Isang anino. Malinaw ba? Tumango na lang si Liwayway, hindi na magawang magsalita. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyeyeyelong tubig. Iniwan siya ng Donya sa isang katulong na naghatid sa kanya sa magiging silid nila ni Kael. Ang kwarto ay malawak, mas malaki pa sa buong bahay nila, ngunit madilim at malamig. Ang mga muebles ay antigo at mabibigat. Ang bintana ay natatakpan ng makakapal na kortina, pumipigil sa anumang sinag ng araw na makapasok. May amoy ng gamot at kalungkutan sa hangin. Nadatnan niya si Kael doon, nakaharap sa malaking bintana. Ang likod nito ang nakikita niya. Dahan-dahang isinara ni Liwayway ang pinto. Ang tunog ng pag-click nito ay parang tunog ng kandado ng isang selda. Huminga siya ng malalim. Pinipilit patatagin ang kanyang sarili. Inihahanda ang sarili sa kung ano man ang mangyayari. Lumapit ka. Utos ng lalaki. Hindi pa rin lumilingon. Ang boses nito ay mas malalim at mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. Nanginginig ang mga tuhod na humakbang si Liwayway palapit. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Huminto siya ilang talampakan mula sa likod ng wheelchair. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang puso na kumakarera sa kanyang dibdib. Inaasahan na niya ang pinakamasama. Galit, panunumbat, o mas malala pa. Ngunit nang magsalita muli si Kael, ang mga salita nito ay isang bagay na hinding-hindi niya inaasahan. Hindi kita kailangan bilang asawa, sabi nito. Ang boses ay matigas at walang bahid ng kahit anong damdamin. Kailangan ko lang ng isang taong magbabasa para sa akin. Iyon lang ang papel mo dito. Wala nang iba. Nakatayo lang doon si Liwayway tulala. Ang lalaking ito, ang kanyang asawa, ay hindi humihingi ng isang asawa sa kama, kundi isang tagabasa ng libro. Hindi niya alam kung ito ba ay isang uri ng kaligtasan o isang mas malalim at mas kakaibang uri ng pagkakakulong. Ang unang umaga ni Liwayway sa Hacienda Silencio ay nagsimula bago pa man sumikat ang araw. Gising na siya, nakaupo sa gilid ng isang maliit na sofa sa sulok ng malawak na silid kung saan niya pinalipas ang gabi. Hindi niya magawang humiga sa kama.
Iyon ay kama ng lalaking asawa niya, isang teritoryong hindi pa siya handang pasukin. Nang magsimulang magliwanag sa labas, tahimik siyang tumayo at pumasok sa banyong nakakabit sa silid. Nang makabalik siya, gising na si Kael. Nakaupo na ito sa kanyang wheelchair, nakabihis na, at nakatingin sa kanya ng walang kaemo-emosyon. May isang hiwalay na silid-bihisan kung saan tinutulungan siya ng isang male nurse tuwing umaga, isang bagay na ipinagpapasalamat ni Liwayway. Magandang umaga. Bati niya. Ang boses ay halos pabulong. Hindi ito sumagot. Itinuro lang nito ang isang maliit na mesang may takip na pilak sa tabi ng bintana. Ang almusal ko. Sumunod si Liwayway. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Isang simpleng almusal. Inayos niya ang mga kubyertos at inilapit ang mesa sa wheelchair nito. Tahimik itong kumain. Ang bawat tunog ng kutsara at tinidor sa plato ay tila isang malakas na ingay sa katahimikan ng silid. Pagkatapos kumain, dumating si Doña Amara sa pintuan. Hindi man lang ito kumatok. Tapos na ba ang agahan ng senyorito? Tanong nito. Ang tingin ay diretso kay Liwayway. Opo, Doña Amara. Sagot ni Liwayway. Mabuti. Siguraduhin mong malinis ang lahat bago ka magsimula sa iyong tunay na trabaho. Sabi nito, may diin sa salitang tunay. Ayokong makakita ng kahit isang butil ng alikabok. Pagkatapos, dalhin mo ang mga libro. Ngumisi ito ng bahagya. Huwag mong hayaang mainip ang aking anak. Hindi mo gugustuhing makita siyang mainip. Tinalikuran sila nito at umalis. Ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Ramdam ni Liwayway ang pamumula ng kanyang pisngi. Sa harap mismo ng asawa niya, ipinamukha sa kanya na siya ay isang katulong, isang walking reading machine, gaya ng pagkakalarawan nito. Nang matapos siyang magligpit, kinuha niya ang isang makapal na libro mula sa estante. Isang lumang nobela tungkol sa pakikipagsapalaran at paghihiganti. Lumapit siya sa isang silyang malapit sa bintana, huminga ng malalim at nagsimula. Ang unang ilang pahina ay isang pagsubok. Nanginginig ang kanyang boses. Bawat salita ay tila hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Si Kael ay nakapikit lang, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang kanyang katahimikan ay nakakabingi, mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ngunit habang lumalalim si Liwayway sa kwento, may nagbago. Nakalimutan niya ang kanyang takot. Nakalimutan niya ang madilim na silid, ang lalaking nasa wheelchair, at ang mapanghusgang Donya. Ang tanging umiral na lang ay ang mundo ng libro, ang dagat, ang mga espada, ang mga lihim na kayamanan. Ang kanyang boses ay nawalan ng panginginig. Nagkaroon ito ng kulay, ng damdamin. Binigyan niya ng buhay ang bawat karakter. Binigyan niya ng himig ang bawat tagpo. Naging kanlungan niya ang mga salita. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, sumulyap siya kay Kael. Nakapikit pa rin ito, ngunit ang mahigpit na linya ng kanyang panga ay bahagyang lumuwag. Ang kanyang mga balikat na kanina'y tensyonado ay tila bumagsak sa isang mas komportableng posisyon. Ang paghinga nito ay malalim at kalmado. Sa unang pagkakataon, mula nang makita niya ito, isang anino ng kapayapaan ang gumuhit sa mukha nito. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at sa loob ng ilang oras, ang tanging maririnig sa Hacienda Silencio ay ang kanyang boses. Nagsasalaysay ng isang kwento mula sa ibang mundo. Lumilikha ng isang maliit na bula ng katahimikan sa loob ng malaking bahay na puno ng hinanakit. Nang matapos ang kabanata, huminto siya. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Magpatuloy ka. Utos ni Kael. Hindi pa rin iminumulat ang mga mata. Tumango si Liwayway at nagbasa muli. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan at pagtulong sa pag-aayos kay Kael para sa gabi, naiwan siyang mag-isa sa silid. Sinabihan siya ni Doña Amara na siguraduhing malinis at maayos ang silid ng ianak nito.
Bago siya pahintulutang matulog sa kanyang sulok, habang nag-aayos, napansin niya ang ilalim ng malaking kama ni Kael. May bahagi doon na mas makapal ang alikabok, na para bang may isang bagay na matagal nang hindi nagagalaw. Dahil sa utos ng Donya, lumuhod siya para punasan ito. Sa ilalim ng kama, sa pinakasulok, may isang malaking leather-bound na portfolio. Dahil sa kuryosidad, maingat niya itong hinila palabas. Mabigat ito at lumana ang itsura. Nang buksan niya ito, napigil niya ang kanyang hininga. Hindi ito album ng mga litrato. Ito ay isang koleksyon ng mga sketch, mga detalyadong guhit ng mga gusali, mga bahay na may kakaibang disenyo, at higit sa lahat, mga tulay. Mga tulay na may iba't ibang estilo. Ang ilan ay moderno at matutulis ang linya, ang ilan ay elegante at parang lumulutang sa hangin. Ang bawat guhit ay puno ng detalye, ng pangarap, ng isang matinding pagnanasa. Sa gilid ng bawat pahina, may mga sulat kamay na tala tungkol sa materyales, sa stress points, sa filosofiya sa likod ng bawat disenyo. Sa huling pahina, may isang guhit ng isang tulay na hindi pa tapos. Sa ilalim nito, may nakasulat na pangalan sa magandang sulat kamay. Kael Salcedo, arkitekto. Nabitawan ni Liwayway ang portfolio. Ang puso niya ay biglang tumibok ng napakabilis. Ang mga guhit na ito, ang mga pangarap na ito, ay kaparehong-kapareho ng mga pangarap na itinago niya sa sarili niyang puso. Ang lalaking malamig at walang buhay na nakilala niya. Ang lalaking nakakulong sa isang wheelchair at sa sarili nitong kapaitan ay isang arkitekto. Katulad niya, isang tanong ang biglang sumibol sa kanyang isipan. Isang tanong na puno ng pag-asa at takot. Dapat ba niyang itanong ito sa kanya? O dapat ba niyang ibaon ang lihim na ito pabalik sa ilalim ng kama? Pabalik sa limot, tulad ng ginawa nito? Alam ni Kael. Sa sandaling pumasok si Liwayway sa silid kinaumagahan, dala ang kanyang almusal, alam na niyang nakita nito ang portfolio. Ang manipis na patong ng alikabok sa sahig ay bahagyang nabura. Ang portfolio sa ilalim ng kama ay nausog. 1 sentimetro lang pakanan, ngunit sapat na para malaman niya. Iyon ang kanyang lihim na dambana. Ang puntod ng arkitektong matagal nang namatay sa loob niya. At may isang estrangherong naglakas loob na bisitahin ito. Isang bahagi niya ang gustong magalit. Gusto niyang isumbat ang panghihimasok nito. Iyon ay ang kanyang kahinaan, ang kanyang kabiguan, ang lahat ng bagay na siya dati. Walang sino man ang may karapatang hawakan iyon. Ngunit habang tahimik itong nag-aayos ng kanyang pagkain, may ibang damdamin ang nanaig sa galit. Kuryosidad. Ano ang nakita nito sa kanyang mga mata? Pagkaawa? Panghuhusga? O baka naman pagkaunawa? Hindi siya nagsalita habang kumakain. Pinakiramdaman niya ang bawat galaw nito. May kakaibang bigat sa paraan ng paglalakad ni Liwayway, isang pag-aalinlangan na wala roon kahapon. Nang dumating ang kanyang ina, si Amara, at ipinamukha na naman nito kay Liwayway ang katayuan nito sa bahay, naramdaman ni Kael ang pamilyar na pag-init ng kanyang ulo. Ngunit wala siyang ginawa. Sanay na siyang maging manonood sa sarili niyang buhay, isang hari sa isang tronong may gulong na walang kapangyarihan. Nang magsimulang magbasa si Liwayway, iba na ang himig ng boses nito. Nandoon pa rin ang linaw at ganda. Ngunit may halong pangingilag na para bang naglalakad ito sa manipis na yelo. At habang nakikinig siya sa kwento, hindi na ang mga salita ng libro ang kanyang pinapansin, kundi ang mga tanong na nakabitin sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Buong araw, hinintay niya. Hinintay niyang magtanong ito. Ngunit natapos ang umaga, dumating ang tanghalian at wala pa ring salitang lumalabas mula rito tungkol sa portfolio. Ang katahimikan nito ay mas nakakainis pa kaysa sa inaasahan niyang pag-uusisa. Hapon na. Papalubog na ang araw at ginintuan ang kulay ng sinag na tumatagos sa siwang ng kurtina.
Katatapos lang basahin ni Liwayway ang isang kabanata. Isasara na sana nito ang libro nang sa wakas ay nagsalita ito. Ang boses ay nanginginig. Yung tulay. Panimula nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa isa sa mga guhit mo, yung arko, kakaiba ang disenyo. Bakit ganoon? Huminto ang paghinga ni Kael. Ito na. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok ito sa buhay niya, nilingon niya ito ng buo. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit sa ilalim niyon, may kislap ng tunay na interes. Hindi ito awa. Ito ay pagkamangha ng isang taong nakakaunawa. Huminga siya ng malalim. May 2 daan sa harap niya, ang daan ng kapaitan, kung saan itataboy niya ito palayo. O ang isang bagong daan, isang tulay na matagal na niyang hindi dinadaanan. Tension Arch Bridge, sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses. May laman ito, may buhay. Hindi ito ang walang ganang boses na ginagamit niya sa araw-araw. Ang konsepto ay gamitin ang sariling bigat ng tulay para patatagin ang pundasyon. Habang mas bumibigat ito, mas tumitibay, parang tao. Napatingin sa kanya si Liwayway. Ang mga mata ay nanlalaki. Tumayo ito at maingat na kinuha ang portfolio mula sa ilalim ng kama. Dinala nito yon sa kanya at binuksan sa pahina ng tulay na tinutukoy nito. Ang ganda! Bulong nito. Ang mga daliri ay marahang dumadampi sa papel na para bang isang sagradong bagay ang kanyang hinahawakan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nagsalita si Kael hindi bilang isang pasyente, kundi bilang ang dating siya. Ipinaliwanag niya ang bawat linya, ang bawat sukat. Ikinuwento niya kung paano niya naisip ang disenyo habang nakatingin sa isang gagamban-a sa hardin. Nagsalita siya tungkol sa mga materyales na gagamitin. Isang kombinasyon ng bakal at recycled na kahoy para maging matibay ngunit may malasakit sa kalikasan. Nakinig si Liwayway sa bawat salita niya. Tumango ito, nagtanong tungkol sa wind resistance at load capacity. Mga tanong na matalino, mga tanong na nagmula sa isang taong may parehong apoy sa puso. Pero may problema dito sa support beam. Biglang sabi nito, itinuturo ang isang bahagi ng guhit. Kung masyadong malakas ang hangin mula sa hilaga, maaaring magkaroon ng vibration frequency na sisira sa integridad nito sa loob ng ilang taon. Natigilan si Kael. Tinitigan niya ang guhit. Tama ito. Isang maliit na depekto na hindi niya napansin noon. Kumuha si Liwayway ng isang lapis mula sa mesa. Pwede ba? Tanong nito. Humihingi ng pahintulot na hawakan ng kanyang obra. Tumango lang siya. Hindi makapagsalita. Dumukwang ito sa ibabaw ng portfolio na nakapatong sa kanyang mga hita. Ang amoy ng buhok nito, amoy ng banayad na shampoo at sikat ng araw, ay biglang pumuno sa kanyang paligid. Maingat nitong binago ang isang linya sa guhit, nagdagdag ng isang maliit na cross brace na magpapatibay sa istruktura. Ganito, sabi nito ng mahina, para mahati ang puwersa. Habang nakadukwang ito, ang dulo ng kanyang daliri ay aksidenteng sumayad sa kanyang kamay na nakapatong sa armrest ng wheelchair. Isang kuryente ang dumaloy mula sa dulo ng daliring iyon, umakyat sa kanyang braso at kumalat sa buong katawan niya. Ang init ng balat nito, isang simpleng panandaliang pagdampi, ay nagising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Napatingin siya dito. Nakatingin din pala ito sa kanya. Ang lapis ay nanigas sa kamay nito. Ang mundo sa paligid nila ay biglang nawala. Ang tanging naroon ay silang dalawa, konektado ng isang guhit sa papel at isang hindi inaasahang pagdampi ng balat. Isang tulay ang nabuo sa pagitan nila sa sandaling iyon. Isang tulay na gawa sa papel, tinta, at isang kislap ng pag-asa. Ang galing! Bulong ni Kael. Hindi niya alam kung ang tinutukoy niya ay ang solusyon nito sa disenyo
o ang pakiramdam na dulot nito? Ngumiti si Liwayway, isang tunay na ngiti. At sa ngiting iyon, nakita ni Kael ang Liwayway sa loob ng kanyang madilim na silid. Anong kababalaghan ang nagaganap dito? Ang boses ni Doña Amara ay parang isang matalim na piraso ng yelo na bumasag sa kanilang sandali. Nakatayo ito sa pintuan. Ang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin sa kanilang dalawa. Kay Liwayway na nakadukwang malapit sa kanya, sa kanilang mga kamay na magkalapit sa ngiti na nasa labi ng dalaga. Ang lamig ay bumalik sa silid, mas matindi pa kaysa dati. Mabilis na umatras si Liwayway na para siyang napaso. Naglakad si Amara papalapit. Ang bawat hakbang ay mabagal at may banta. Huminto ito sa tabi ni Liwayway at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Huwag mong kalimutan kung bakit ka narito, sabi ni Amara sa isang boses na malamig at puno ng lason. Ang mga salita ay para kay Liwayway, ngunit ang tingin nito ay nakatutok kay Kael. Ang bawat ngiti mo ay may katumbas na bayad, at ang bayad na iyon, sisiguraduhin kong masakit. Ang mga salita ni Doña Amara ay tumusok sa puso ni Liwayway na parang mga bubog ng yelo. Ang bawat ngiti mo ay may katumbas na bayad. Ang banta ay malinaw. Ang sandaling init na naramdaman niya sa pagitan nila ni Kael ay biglang pinatay. Iniwan siyang nanginginig sa lamig ng katotohanan. Ang hacienda silensyo ay may mga matang nakamasid sa bawat sulok. Ang mga anino ay tila may mga taingang nakikinig. At si Doña Amara ang reyna ng kahariang ito ng kalungkutan. Kinabukasan, isang pader na hindi nakikita ang itinayo ni Liwayway sa pagitan niya at ni Kael. Ang portfolio ng mga guhit na kagabi lang ay naging tulay sa pagitan nila ay maingat niyang isinilid pabalik sa ilalim ng kama. Sa pinakamadilim na sulok nito, ibinabalik niya ito sa libingan kung saan niya ito natagpuan. Ang kanyang pagbati sa umaga ay naging mas maikli at formal. Magandang umaga, Sir Kyle. Ang pagtawag niya ng Sir ay isang sinasadyang hakbang paatras, isang pag-amin sa kanilang estado. Siya ang tagapag-alaga. Ito ang amo. Sa oras ng pagbabasa, ang kanyang boses ay naging mekanikal. Binabasa niya ang mga salita, ngunit wala na roon ang damdamin, ang buhay na ibinigay niya sa mga karakter kahapon. Ang kwento ay naging isang listahan lamang ng mga pangungusap. Hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Kael. Anong nangyari? Tanong nito sa gitna ng isang talata. Ang boses ay may bahid ng inis. Natigilan si Liwayway. Po? Ang pagbabasa mo, sabi ni Kael. Ang mga mata ay nakapako sa kanya. Parang nagbabasa ka ng listahan ng mga bibilhin sa palengke. Walang buhay. Yumuko si Liwayway, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa libro. Pipasensya na po, uulitin ko na lang. Hindi yun ang tinatanong ko. Giit ni Kael, ang kanyang tono ay nagiging mas seryoso. Tumingin ka sa akin, Liwayway. Anong problema? Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan ay nagpadala ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Pilit siyang umiling. Wala po, Sir Kael. Pagod lang po siguro ako. Isang kasinungalingan. At alam niyang alam ni Kael na isa itong kasinungalingan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya nito na para bang sinusubukan niyang basahin ang pinakatatagong lihim sa kanyang kaluluwa. Sa huli, ito ang sumuko. Magpatuloy ka, sabi nito, at muling ipinikit ang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapayapaan sa mukha nito ay napalitan ng isang gatla ng pagkadismaya. Lumipas ang ilang araw sa ganoong estado. Isang malamig na giyera ng katahimikan at mga formalidad. Sinubukan ni Liwayway na gawin ang kanyang sarili na halos hindi nakikita. Isang anino na gumagalaw para mag-abot ng pagkain, maglinis ng silid at magbasa ng mga salitang walang kaluluwa.
masakit ito. Bawat araw, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng maliit na pag-asang isinilang sa puso niya. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Doña Amara ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bumangon siya para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Umaasang ang lamig nito ay papawiin ang apoy ng kanyang pagkabalisa. Habang naglalakad siya sa malawak at madilim na pasilyo ng mansyon, isang sinag ng ilaw mula sa ilalim ng pinto ng opisina ni Doña Amara ang pumukaw sa kanyang pansin. At kasabay ng ilaw, narinig niya ang mga boses. Nagtataas, galit. Kinabahan siya. Dapat ay bumalik na siya sa silid. Ngunit isang boses ang kanyang nakilala. Isang boses na puno ng pagmamakaawa. Boses ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang lumapit, ang mga paa ay walang ingay na gumagapang sa malamig na sahig. Sumilong siya sa likod ng isang malaking florera sa gilid ng pasilyo. Sapat lang para marinig ang usapan. Hindi sapat ang pagpapakasal nila. Narinig niyang sigaw ni Doña Amara. Ang boses nito ay matinis at puno ng hinanakit. Amara, maawa ka. Sagot ng kanyang ama, si Nestor. Ang boses nito ay basag at halos hindi na makilala sa tindi ng pighati. Ginawa ko na ang lahat ng hiniling mo. Ibinigay ko na ang anak ko. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto ko? Tumawa si Amara. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang nakakakilabot. Ang kasalanan mo ay nangangailangan ng habambuhay na pagbabayad. Ang buhay na kinuha mo sa anak ko. Ang pangarap na sinira mo nung aksidente na yon. Sa tingin mo ba, ang pagbibigay mo sa isang walang kwentang anak na hindi man lang makapasa sa exam ay sapat na kabayaran para doon? Napatakip si Liwayway sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Kasalanan, habambuhay na pagbabayad, aksidente. Ang mga salita ay umikot-ikot sa kanyang ulo, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Pakiusap. Huwag mong idamay si Liwayway dito. Wala siyang alam. Pagmamakaawa ni Nestor. At sisiguraduhin kong habang buhay siyang mananatiling walang alam. Sagot ni Amara. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Araw-araw, makikita mo siya dito. Nagsisilbi sa anak ko. At araw-araw, maaalala mo ang ginawa mo. Iyan ang parusa mo, Nestor. Isang parusang nabubuhay at humihinga. Biglang bumukas ang pinto. Mabilis na nagtago si Liwayway sa likod ng makapal na kurtina ng isang bintana sa pasilyo. Lumabas si Nestor mula sa opisina. Hindi na naglalakad, kundi tila kinaladkad ang sarili. Ang kanyang ama, ang matatag na haligi ng kanilang pamilya, ay mukhang isang basag na salamin. Tumatangis ito nang walang tunog. Ang mukha ay gusot sa sakit na hindi maipaliwanag. Naglakad ito palayo. Palabas ng mansyon, isang anino ng taong dati niyang kilala. Naiwan si Liwayway sa dilim, nanginginig. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang paligid. Ang lahat ng piraso ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang biglaang pagpapakasal, ang desperasyon ng kanyang ama, ang yaman ng mga Salcedo, ang kondisyon ni Kael, at ang walang katapusang galit ni Doña Amara. Hindi ito isang simpleng pagsasaayos ng pamilya. Hindi ito isang solusyon para sa kanyang kinabukasan. Isang nakakasuklam na katotohanan ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang teoryang napakasama para paniwalaan. Ngunit ang tanging teoryang nagbibigay ng kahulugan sa lahat. Ang kasal ko, hindi ito solusyon. Isa itong bayad utang. At ang utang ay ang buhay ni Kael. Ang mga salitang narinig niya mula sa opisina, kasalanan, habambuhay na pagbabayad, aksidente, ay naging mga multo na humahabol kay Liwayway sa bawat sulok ng Hacienda Silencio. Hindi na siya makatulog.
Hindi na siya makakain ng maayos. Ang bawat tingin ni Doña Amara ay tila isang pag-alipusta. Ang bawat sandali ng katahimikan ni Kael ay tila isang panunumbat. Ang pagdududa sa kanyang isipan ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng patunay, gaano man ito kasakit. Isang gabi, nang sigurado siyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahan siyang bumangon. Ang buong mansyon ay nababalot sa kadiliman. Tanging ang sinag lang ng buwan ang gumuguhit sa mga bintana. May isang lugar sa bahay na yon na maaaring nagtatago ng mga sagot. Ang lumang silid-aklatan. Isang lugar na ipinagbawal ni Doña Amara na pasukin ng sino man maliban sa mga tagalinis. Habang naglalakad sa pasilyo, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang bawat anino ay tila isang bantay na handang sumigaw. Maingat niyang pinihit ang seradura ng mabigat na pinto ng aklatan. Bumukas ito nang may mahinang langit-ngit na para bang isang libingan na matagal nang hindi nabubuksan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Malawak ang silid, puno ng mga estanteng abot kisame na siksik sa mga libro. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang aklatan ay tila isang sementeryo ng mga nakalimutang kwento. Saan siya magsisimula? Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa paligid. Mga nobela, mga aklat ng kasaysayan, mga ensiklopedya. Walang makakatulong sa kanya doon. Hanggang sa pinakasulok ng silid, sa likod ng isang malaking mesa, nakita niya ang isang cabinet na bakal. Sa ibabaw nito ay may nakasulat, Arkibo ng mga pahayagan. Doon, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang cabinet. Nasa loob ang mga makakapal at nakatali na koleksyon ng mga lumang dyaryo. Nakaayos ayon sa taon. Kailan? Kailan nangyari ang aksidente? Sinubukan niyang alalahanin. May 1 taon sa kanyang buhay, mga 5 o 6 na taon na ang nakalipas kung kailan ang kanyang ama ay biglang naging malungkutin. Halos hindi ito nagsasalita. Madalas itong nagkukulong sa kwarto at nagsimula itong uminom. Akala niya noon ay dahil lang sa problema sa negosyo. Ngayon, ang alaala na yon ay may dala ng bagong, mas madilim na kahulugan. Kinuha niya ang tumo ng dyaryo para sa taong yon. Mabigat. Ang alikabok ay lumipad sa hangin. Inilapag niya ito sa mesa at sinimulang buklatin ang mga pahinang naninilaw at marurupok na. Ang kanyang mga daliri ay nangingitim sa dumi at lumang tinta. Puso niya ay kumakabog sa bawat pahinang kanyang binubuklat. Mga balita tungkol sa politika, sa showbiz, sa krimen, hanggang sa isang pahina sa kalagitnaan ng taon, isang titulo ang halos lumundag mula sa papel at sumampal sa kanya. Tagapagmana ng mga Salcedo, nasa kritikal na kondisyon dahil sa hit and run. Nabitawan niya ang pahina. Ang kanyang hininga ay nahinto sa kanyang lalamunan. Sa ilalim ng titulo, may isang larawan, isang mas batang Kael Salcedo, nakangiti, malusog, nakatayo sa tabi ng isang blueprint. Ang Kael na puno ng pangarap. Nanginginig na binasa niya ang artikulo. Si Kael Salcedo, 22, nag-iisang anak ng negosyanteng si Ricardo Salcedo at Doña Amara Salcedo, ay nasa kritikal na kondisyon matapos masangkot sa isang malagim na aksidente sa kahabaan ng Provincial Road. Ayon sa mga investigador, isang hit and run ang nangyari. Ang sasakyang nakabangga sa motorsiklo na minamaneho ni Salcedo ay mabilis na tumakas. Si Salcedo, isang kinikilalang architecture student sa Maynila, ay nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang gulugod. At pagkatapos, ang pinakamasakit na detalye, ang petsa.
Ang petsa ng aksidente ay ang mismong linggo kung kailan nagsimulang gumuho ang mundo ng kanyang ama. Iyon ang linggo kung kailan nito ipinagbili ang isang maliit na bahagi ng kanilang lupain nang walang malinaw na dahilan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isang nakakapangilabot na larawan. Ang kasalanan, ang aksidente, ang pagbabayad, hindi na siya makahinga. Ang aklatan ay tila umikot. Ang mga salita sa diaryo ay lumabos sa harap ng kanyang mga luha. Kinabukasan, hindi na siya nagpaalam. Habang natutulog pa ang lahat, sa hacienda silensyo, tahimik siyang umalis. Dala ang isang litratong kinuha niya, gamit ang kanyang lumang telepono. Ang litrato ng balita sa dyaryo. Ang biyahe pauwi sa kanilang simpleng bahay ay isang paglalakbay sa impyerno. Bawat metro na nilalakbay ng bus ay isang hakbang palapit sa katotohanang sisira sa lahat. Nadatnan niya ang kanyang ama sa kanilang maliit na hardin, nagdidilig ng mga halaman, ang parehong mga kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang parehong mga kamay na, marahil ay may bahid ng dugo. Itay, tawag niya. Ang boses ay basag at walang buhay. Lumingon si Nestor at ang ngiti sa labi nito ay unti-unting nawala nang makita ang itsura ng kanyang anak. Ang pamumutla, ang bakas ng luha, ang galit at sakit sa kanyang mga mata. Liwayway, anak, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Hindi siya sumagot. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang litrato ng lumang balita. Itay, ano to? Tanong niya. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Nang makita ni Nestor ang headline, ang larawan ni Kael at ang petsa, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nabitawan niya ang pandilig. Ang tubig ay tumapon sa lupa, tulad ng mga luhang biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang matatag na ama, ang kanyang bayani, ay biglang nanghina. At sa harap ng kanyang nag-iisang anak, si Nestor Alcantara ay lumuhod sa lupa. Papatawarin mo ako, anak. Hikbi niya. Ang katawan ay nanginginig sa isang pagsisising itinago niya sa loob ng napakaraming taon. Patawarin mo ang itay. Ako nga. Ako ang may kasalanan. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kabaong ng inosenteng mundo ni Liwayway, ang kanyang ama. Ang kanyang ama ang sumira sa buhay ni Kael. At siya, hindi siya asawa, hindi siya manugang. Isa siyang pambayad utang, isang buhay na handog para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang kasal, ang kanyang kinabukasan ay isang malaking kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng durog na pangarap ng ibang tao. Umalis si Liwayway nang walang paalam at bumalik siya na parang isang multo. Isang buong araw at gabi siyang nawala. Isang buong araw at gabi kung saan ang silid ay naging mas malaki, mas malamig, at ang katahimikan ay naging isang halimaw na bumubulong ng mga pag-aalinlangan sa tainga ni Kael. Nag-aalala siya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman para sa iba. Nagalit din siya. Saan ito nagpunta? Anong karapatan nitong basta na lang umalis? At sa ilalim ng lahat ng iyon, may takot. Takot na baka ang sandaling liwanag na dinala nito ay tuluyan ng naglaho. Nang bumalik ito kinabukasan, walang paliwanag. Pumasok lang ito sa silid. Ang muka ay maputla. Ang mga mata ay walang kislap. Tila ba ang lahat ng buhay at sigla na unti-unti niyang nakikita dito ay hinigop palabas, at ang naiwan ay isang basyong sisidlan. Saan ka galing? Tanong niya kaagad. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sa amin lang po. Sagot nito. Ang boses ay patag. May inasikaso lang po. Hindi na niya ito pinilit pa. Ang pader na nakapalibot dito ay napakataas at napakakapal.
At alam niyang walang salitang makakatagos doon sa ngayon. Ngunit hinayaan niya ang katahimikan sa pagitan nila. Umaasang sa huli, ito ang unang susuko. Pero hindi. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagpapahirap na hindi pa nararanasan ni Kael. Ang pisikal na sakit na dinaranas niya araw-araw ay walang-wala kumpara sa emosyonal na sakit na dulot ng panalamig ni Liwayway. Ang pagbabasa nila, na dati naging kanilang santuwaryo, ay naging isang obligasyon na walang kaluluwa. Ang boses ni Liwayway ay naging monotonong tunog. Ang mga salita ay lumalabas na lang sa kanyang bibig nang walang koneksyon sa kanyang puso. Tumigil ka, sabi ni Kael isang hapon, hindi na makatiis. Kung ganyan lang din naman ang pagbabasa mo, mabuti pang huwag na lang. Nagulat si Liwayway. Pasensya na po. Huwag kang humingi ng pasensya, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay may halong pakiusap at pagkadismaya. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Dahil sa ginagawa mo, pinapatay mo hindi lang ang kwento, kundi pati ako. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito, ang pagpipigil ng luha, ngunit umiling lang ito at yumuko. Ang pinakamasakit ay nangyari isang gabi. Nagbabasa ito sa silyang katapat niya. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, napansin niya ang pagod sa mukha nito. May isang bahagi sa kanya na naawa na gustong pagaanin ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos para hawakan ang kamay nito na nakapatong sa libro. Isang kilos para sabihing, narito ako. Ngunit sa sandaling ang dulo ng kanyang mga daliri ay dumampi sa balat nito, si Liwayway ay napapitlag at mabilis na binawi ang kanyang kamay na para bang napaso siya sa apoy. Ang kilos na yon, ang biglaang pag-iwas, ay isang sampal sa mukha ni Kael. Isang malinaw na mensahe ng pagtanggi. Ang init na minsan nilang pinagsaluhan ay ngayon naging sanhi ng pagkasuklam. Bakit? Tanong ni Kael, ang sakit sa kanyang boses ay hindi na maitago. Ano bang nagawa ko, Liwayway? Sabihin mo sa akin. Tumingin ito sa kanya at sa wakas, nakita niya ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan. Bumuhos ang mga ito sa kanyang mga pisngi, tahimik ngunit walang tigil. Anong problema, Liwayway? Sabihin mo sa akin. Pagmamakaawa niya, ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat patak ng luha nito. Umiling lang ito ng umiling. Ang bibig ay nakatikom, na para bang may isang sumpang pumipigil sa kanyang magsalita. Ang kanyang katahimikan ay isang sigaw na mas malakas pa sa anumang salita. Sinasabi nitong ang problema ay napakalaki, napakabigat, na hindi na kayang buhatin ng mga salita. Natalo si Kael. Sumandal siya sa kanyang wheelchair. Ang pakiramdam ng kabiguan ay bumalot sa kanya. May isang lihim na sumisira sa kanila at wala siyang magawa, kundi panoorin itong unti-unting lamunin ang babaeng nagsimulang maging dahilan ng kanyang pagbangon. Kinagabihan, sa gitna ng kadiliman, habang nagkukunwari silang parehong tulog, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-iyak ni Liwayway mula sa sulok ng silid. At sa bawat hikbi nito, isang piraso ng puso ni Kael ang nababasag. Paggising ni Kael kinaumagahan, may kakaiba sa hangin. Isang katahimikan na mas malalim, mas mabigat. Walang almusal na nakahain sa mesa. Ang sulok kung saan natutulog si Liwayway ay walang laman. Ang maliit na bag na dala nito, noong una itong dumating ay wala na rin. Umikot ang kanyang ulo. Pinilit niyang itulak ang kanyang wheelchair, nilibot ang silid. Wala. Hanggang sa napadpad ang tingin niya sa librong huli nilang binasa. Nakapatong ito sa maliit na mesa, bukas. At sa ibabaw ng pahina, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Binuksan niya. 3 salita lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Liwayway. Patawarin mo ako. Nalusot ang papel sa kanyang mga kamay.
Ang tatlong salitang yon ay hindi nagbigay ng sagot. Nag-iwan lang ang mga ito ng isang malaking butas sa kanyang dibdib. Patawarin siya para saan? Sa pag-alis? Sa panlalamig? O sa isang kasalanang hindi niya pa alam? Ang mundo na sinimulan nilang buuin sa ibabaw ng mga pahina ng libro ay gumuho sa isang iglap. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mga guho, sa loob ng Hacienda Silencio, na ngayon ay mas tahimik at mas malungkot kaysa dati. Hindi. Ang salitang yon ay isang bulong, isang desperadong pagtanggi sa katotohanang nakasulat sa papel na hawak niya. Patawarin mo ako. Ang tatlong salitang yon ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Gumalaw ang kanyang mga kamay. Itinulak niya ang kanyang wheelchair palayo sa mesa. Ang mga mata ay ligaw na naghahanap. Hinanap niya ang anino ni Liwayway sa bawat sulok ng silid. Umaasang isa lang itong masamang biro. Nabigla itong lalabas mula sa banyo o mula sa likod ng kurtina na may daladalang almusal at isang mahinhing na ngiti. Pero wala. Ang silid ay walang laman, walang buhay, malamig. Ang tanging naroon ay ang bakas ng kanyang presensya, ang amoy ng sabon na naiwan sa hangin, ang librong nakabukas pa rin sa huling pahinang binasa niya. Ang librong iyon, isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ang biglang umakyat mula sa kanyang dibdib. Isang galit na isinilang mula sa sakit ng pag-abandona. Sa isang malakas na sigaw na puno ng pighati, hinablot niya ang libro at ibinato ito sa pader. Ang mga pahina ay nagkapunit-punit. Ang mga salitang minsan ay naging kanlungan nila ay ngayoy nagkalat sa sahig na parang mga abo. Sinundan niya iyon ng lahat ng bagay na abot ng kanyang kamay. Ang baso ng tubig ay sumabog sa sahig. Ang plorera sa mesa ay naging isang tumpok ng basag na porselana. Ang bawat pagbasag, bawat malakas na tunog ay isang pagtatangkang takpan ang nakakabininging katahimikan na iniwan ni Liwayway. Kyle, anong eskandalo ito? Ang matinis na boses ng kanyang ina ang pumutol sa kanyang pagwawala. Nakatayo si Doña Amara sa pintuan. Ang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at pagkasuklam. Tiningnan nito ang nagkalat na silid at pagkatapos ay ang papel na nahulog sa sahig. Maarte niya itong pinulot at binasa. Isang ngisi ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangising puno ng tagumpay. Hey, sabi nito, umiling-iling na parang isang artista sa entablado. Ganoon lang pala kadali. Ang babaeng yon, akala ko pa naman ay mas magtatagal ang kanyang pagpapanggap. Manahimik ka. Ungol ni Kael. Ang boses ay garalgal. Ngunit hindi nagpatinag si Amara. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay may layuning saktan siya. Hindi ka ba nagtataka, anak? Bakit siya hihingi ng tawad? Dahil nagtagumpay siya sa una niyang plano, ang makuha ang pangalan ng pamilya natin. At ngayong nakuha na niya, malaya na siyang umalis. Siguradong may makukuha siyang malaking halaga sa annulment. Isang manggagansyo, isang mukhang pera. Sinabi kong manahimik ka. Sigaw ni Kael. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa armrest ng kanyang wheelchair. Bakit? Bakit? Dahil masakit ang katotohanan? Patuloy ng kanyang ina. Ang mga salita ay tila mga karayom na may lason. Gumising ka, Kael. Ginamit ka lang niya. Isang mahirap na babae na nakakita ng pagkakataon sa isang lumpo at mayamang lalaki. At ngayong nagsawa na siya sa pag-aalaga sa'yo, iniwan ka na niya. Ganoon lang iyon kasimple. Iniwan nito ang papel sa kanyang kandungan at tumalikod. Hayaan mo siya. Mas mabuti nang wala ang linta na yun dito. Naiwan si Kael sa gitna ng winasak niyang silid. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Naghahanap ng mga siwang sa kanyang puso para pasukan. Ang pag-asa
na unti-unting itinayo ni Liwayway sa loob niya ay gumuho at sa ilalim ng mga guho, isang pamilyar na damdamin ang muling bumangon, ang kapaitan. Isinuko niya ang sarili sa kadiliman, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na malunod sa kawalan. Ang ingay ng istasyon ng bus ay isang magulong musika sa pandinig ni Liwayway. Ang amoy ng usok, pawis at alikabok ay dumikit sa kanyang damit. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa kaunting damit sa isang maliit na bag at ang perang naipon niya mula sa mga allowance na hindi naman niya ginagalaw. Pumila siya sa isang ticket booth. Ang isip ay blanko. "Saan po?" tanong ng babae sa kabilang bintana. "Kahit saan?" sagot niya. Ang boses ay mahina. "Kahit saang malayo dito." Binigyan siya ng babae ng isang tiket para sa isang bus na patungong timog, sa isang probinsyang hindi niya pa naririnig kailanman. Iyon na lang ang kinuha niya. Sa loob ng bus, sumandal siya sa bintana at pinanood ang paglayo ng syudad. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay isang pagputol sa ugnayan niya sa nakaraan. Ngunit habang lumalayo siya, mas lalong bumibigat ang daladala niya sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa isang maliit at maalikabok na bayan. Gamit ang natitirang pera, umupa siya ng isang maliit na kwarto sa itaas ng isang tindahan. Kinabukasan, naghahanap siya ng trabaho. Ang tanging nakita niya ay isang karinderya na nangangailangan ng tagahugas ng pinggan at tagalinis. Tinanggap niya ito. Ang kanyang mga araw ay naging isang walang katapusang siklo ng pagkayod. Ang kanyang mga kamay na dating nangangarap humawak ng lapis sa T-square ay ngayoy laging basa sa maruming tubig at sabon. Ang kanyang likod ay laging masakit. Ang kanyang pagod ay pisikal, ngunit mas malalim ang pagod ng kanyang kaluluwa. Naging manhid siya. Ang ingay ng mga kumakain, ang init ng kusina, ang pagod sa gabi. Lahat ng yon ay nagsilbing pader para harangan ang kanyang mga alaala. Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanyang maliit na kwarto, bumabalik ang lahat. Ang mukha ng kanyang ama na lumuluhod. Ang boses ni Doña Amara na puno ng pagkasuklam. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mukha ni Kael. Ang mga mata nitong puno ng pagkalito at sakit nang huli niya itong nakita. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng isang pangarap na gawa sa papel. Alam niyang ginawa niya ang dapat gawin. Inalis niya ang sarili, ang buhay na simbolo ng kasalanan ng kanyang ama, mula sa buhay ni Kael. Ito ang kanyang parusa. Ito ang kanyang pagbabayad. Ngunit ang paggawa ng tama ay hindi kailanman naging ganito kasakit. Isang gabi, habang nagpupunas ng mesa, nakita niya ang kanyang refleksyon sa basang sahig. Isang babaeng payat. Ang buhok ay magulo. Ang mga mata ay walang buhay. Hindi na niya kilala ang sarili. Nawala na ang liwayway na may mga pangarap. Ang naiwan ay isang anino, nabubuhay sa isang mundong walang kulay, sa isang lugar na tinatawag na kahit saan. Lumipas ang mga linggo na parang mga araw lang na walang araw. Ang bawat umaga ay sumasalubong kay Kael nang may parehong bigat, parehong kawalan ng kulay. Ang kanyang silid na minsang nilinis mula sa mga basag na bubog ng kanyang galit ay naging isang kuweba kung saan siya nagtatago. Tinanggihan niya ang lahat. Tinanggihan niya ang mga pagkain na inihahanda para sa kanya, kaya't kinakailangan pa siyang pilitin ng mga katulong para lang may maisubo. Tinanggihan niya ang kanyang physical therapist. Para saan pa? Ang mga binti na hindi gumagalaw ay isang perpektong simbolo para sa isang buhay na wala na ring patutunguhan. Ang pinakamatindi, tinanggihan niya ang mga libro. Ang mga aklat na dati kanyang mundo ay ngayoy mga paalala na lang ng isang boses na hindi na niya maririnig. Ang mga ito ay nakatambak sa isang sulok
Nag-iipon ng alikabok, mga saksi sa isang kwentong hindi natapos. Ang kanyang ina, si Doña Amara, ay tila nasiyahan sa kanyang kalagayan. Madalas itong pumasok sa kanyang silid, hindi para damayan siya, kundi para ipamukha ang kanyang pagkatalo. "Tingnan mo ang sarili mo," sabi nito isang araw. "Nagpapakalugmok ka para sa isang babaeng ni hindi ka na inalala. Malamang ay nagpapasarap na yon sa perang nakuha niya." Hindi na sumasagot si Kael. Hinayaan na lang niya ang mga salita nitong tumagos sa kanya na parang hangin. Ang kapaitan ay naging isang makapal na baluti na pumoprotekta sa kanya mula sa anumang sakit. Ngunit sa ilalim ng baluting iyon, ang sugat na iniwan ni Liwayway ay patuloy na nagdurugo. Isang gabi, sa gitna ng kanyang kalungkutan, sinubukan niyang abutin ang isang baso ng tubig sa kanyang bedside table. Dahil sa kanyang panghihina, mali ang kanyang galaw. Ang baso ay nahulog, ngunit kasama nitong nahila ang isang bagay na matagal nang nakalimutan ni Kael sa ilalim ng kanyang mesa, ang kanyang lumang portfolio ng mga guhit. Bumagsak ito sa sahig nang may malakas na kalabog. Ang pagkakatali nito ay bumukas at ang mga pahina ng kanyang mga pangarap ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Mga walang kwentang papel, bulong niya sa sarili. Susubukan na sana niyang itulak ang mga ito palayo gamit ang kanyang tungkod. Ngunit isang partikular na pahina ang nakakuha ng kanyang pansin. Iyon ang guhit ng tulay. Ang tulay na hindi niya natapos, ang tulay na dinugtungan ni Liwayway. Dahan-dahan, pinilit niya ang sarili na yumuko. Isang kilos na puno ng hirap at sakit. Inabot niya ang papel. At doon, nakita niya ang maliit na cross brace na idinagdag nito, ang perpektong solusyon sa isang problemang hindi niya nakita. At sa ilalim ng guhit na yon, sa isang sulok na hindi niya napansin noon, may isang maliit na sulat kamay. Hindi ito bahagi ng disenyo. Ito ay isang mensahe. Itayo natin balang araw ang mga salitang yon. Ang simpleng pangungusap na yon, biglang gumuho ang makapal na pader ng kapaitan na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Ang kislap sa mga mata ni Liwayway habang tinitingnan ang kanyang mga guhit. Ang init ng kanyang daliri nang magdampi ang kanilang mga kamay. Ang tunog ng kanyang nangangiti. Hindi. Hindi yun peke. Hindi iyon pagpapanggap. Ang babaeng nag-iwan ng mensaheng iyon ay hindi isang manggaganso. Ang babaeng iyon ay naniwala sa kanyang pangarap. Naniwala sa kanila. Ang mga salita ng kanyang ina. Ang mga akusasyon. Bigla, ang lahat ng iyon ay naging kasinungalingan. Ang kwento ay hindi magkatugma. Bakit hihingi ng tawad ang isang taong nanloko? Bakit siya aalis kung pera lang ang habol niya? Bakit niya iiwan ang isang mensahe ng pag-asa? May mali. May isang malaking piraso ng palaisipan na nawawala. Hawak-hawak ang papel na iyon, ang nag-iisang piraso ng pag-asa na natira sa kanya. Isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang damdamin na mas malakas pa sa kanyang sakit. Determinasyon. Kinabukasan, may ibang Kyle Salcedo ang gumising. Pumasok ang kanyang physical therapist. Handa na para sa inaasahan niyang pagtanggi. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ni Kael, "Magsimula na tayo." Nagulat ang therapist. "Sigurado ka, Sir Kyle?" "Oo," sabi ni Kael. Ang boses ay matigas na parang bakal. "At doblehin mo ang hirap. Kailangan kong makatayo sa sarili kong mga paa." Nang hapong iyon, tinawagan niya ang isang pribadong investigador na matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. "Miguel, si Kael ito," sabi niya sa telepono. "Sir Kael, kamusta na kayo?" "May ipapagawa ako sa'yo," sabi ni Kael, hindi pinansin ang pagbati.
Gusto kong imbestigahan mo ulit ang aksidente ko 6 na taon na ang nakalipas, bawat detalye. At gusto kong magsimula ka sa isang tao. Sino po, sir? Huminga ng malalim si Kael bago binigkas ang pangalan. Ang nanay ko, si Amara Salcedo. Alamin mo ang lahat ng ginawa niya pagkatapos ng aksidenteng iyon. Bawat transaksyon sa bangko, bawat tawag sa telepono, lahat. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Sir, sigurado po ba kayo dyan? Tanong ni Miguel, may pag-aalinlangan. Tumingin si Kael sa guhit ng tulay na nakapatong sa kanyang mesa. Tumingin siya sa sulat kamay ni Liwayway. Oo, sabi niya. Ang boses ay puno ng isang determinasyong hindi matitinag. 100%. Hindi niya alam kung ano ang matutuklasan niya. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, meron siyang direksyon. Hindi na siya isang bilanggo na naghihintay ng kamatayan sa kanyang silid. Isa na siyang investigador. At ang unang kasong lulutasin niya ay ang misteryo ng pag-alis ni Liwayway at ang katotohanan sa likod ng lahat ng kasinungalingan sa Hacienda Silencio. Isa pa, Sir Kael, itulak mo. Sabi ng physical therapist, ang boses ay matatag ngunit may pag-aalala. Pawis, sakikit. Ang bawat hibla ng kalamnan sa kanyang mga binti ay sumisigaw. Nagmamakaawa na siyang huminto. Ang mga parallel bar na kanyang pinanghahawakan ay madulas dahil sa kanyang pawis. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat ng kanyang sariling katawan, isang bigat na matagal na niyang hindi nararamdaman. Itayo natin balang araw. Ang mga salita ni Liwayway ay naging kanyang mantra. Sa tuwing malapit na siyang sumuko, sa tuwing ang sakit ay nagiging hindi na makayanan, ipinipikit niya ang kanyang mga mata at nakikita niya ang mukha nito. Ang ngiti nito. Ang tiwala sa mga mata nito. Hindi niya sinusubukang tumayo para sa sarili niya. Tumitindig siya para sa kanila. Ag! Sigaw niya habang itinutulak ang sarili para sa isang huling hakbang. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang mga dahon sa hangin, ngunit sa loob ng 3 segundo, nakatayo siya ng walang suporta. Pagkatapos ay bumagsak siya pabalik sa kanyang wheelchair. Humihingal, pagod na pagod. Ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang galing, Sir Kael. Sabi ng therapist, hindi maitago ang pagkamangha. Hindi ko alam kung ano ang nagbago, pero ang progreso ninyo sa loob ng 1 linggo ay katumbas ng 6 na buwan. Siya, gusto sanang isagot ni Kael. Siya ang nagbago sa lahat. Grasa, usok. Ang walang katapusang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Ito na ang mundo ni Liwayway. Habang naguhugas siya ng isang bundok ng mga pinggan, napatingin siya sa labas ng bintana ng kusina. Sa isang mesa sa labas ng karinderya, may isang mag-asawang masayang nag-uusap habang nagkakape. Nagtatawanan sila, ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa. Isang kirot ang biglang tumama sa puso ni Liwayway, isang kirot na pamilyar, ngunit laging matindi. Naalala niya ang pagdampi ng kanilang mga kamay ni Kael sa ibabaw ng isang guhit na papel. Ang init, ang kuryente, ang pag-asa. Mabilis siyang umiling. Pilit na iwinawaksi ang alaala. Pinagpatuloy niya ang paghuhugas. Mas mabilis, mas marahas, na para bang ang bawat pagkuskos sa plato ay isang paraan para burahin ang nakaraan sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng mangarap. Ang mga pangarap ay para sa mga taong malaya. At siya, bilanggo siya ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang pagdurusa niya ngayon, ang pagod, ang pag-iisa. Ito ang kanyang sentensya. Ito ang tamang gawin. Ngunit habang bumubula ang sabon sa kanyang mga kamay, hindi niya mapigilang itanong sa sarili sa isang mahinang bulong. Kung ito ang tama, bakit ganito kasakit? Gabi na.
Nag-iisa si Kael sa kanyang silid nang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit alam niya kung sino iyon. Miguel, sagot niya kaagad. Sir Kael, sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. May nalaman na ako at hindi ninyo ito magugustuhan. Umupo ng tuwid si Kael. Sabihin mo sa akin, yung aksidente ninyo, hindi lang ito basta hit and run. Panimula ni Miguel. May nakakita. Isang magsasaka na pauwi na. Nakita niya ang lahat, pati na ang plaka ng sasakyan na nakabangga sa inyo. Pero kinabukasan, bigla siyang nanahimik. Nagkaroon siya ng malaking pera, nakapagpatayo ng bagong bahay, at ipinadala ang lahat ng anak niya sa magagandang eskwelahan. Nanlamig ang dugo ni Kael. Sino ang nagbayad sa kanya? Huminga ng malalim si Miguel. Sinundan ko ang trail ng pera, sir. Galing ito sa isang bank account na pagmamay-ari ng isa sa mga pinakamatagal na abogado ng pamilya ninyo. At ang nag-utos ng payment for services rendered. Huminto ang investigador. Tila nag-aalangang sabihin ang pangalan. Sabihin mo na, Miguel. Utos ni Kael. Ang boses ay malamig na parang yelo. Pay si Doña Amara Salcedo. Ang mga salitang yon ay bumagsak sa katahimikan ng silid na parang isang bomba. Hindi na ito isang hinala. Ito na ang katotohanan. Alam ng kanyang ina. Mula pa sa simula, alam na niya kung sino ang may kasalanan. Ang pagpapakasal, ang pagpapahirap kay Liwayway. Ang lahat ng kasinungalingang sinabi nito tungkol sa pagiging mukhang pera ng dalaga. Lahat ay isang palabas, isang napakahabang, napakalupit na paghihiganti na idinisenyo para saktan hindi lang ang pamilya Alcantara, kundi pati na rin siya. Ginamit siya ng sarili niyang ina. Isang nakakakilabot na kalinawan ang bumalot kay Kael. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang paghingi ng tawad ni Liwayway ay hindi para sa sarili niya. Humihingi ito ng tawad para sa kanyang ama. Umalis ito, hindi dahil sa ayaw na nito sa kanya, kundi dahil sa paniniwalang siya ang buhay na simbolo ng isang kasalanan. Inalis nito ang sarili para protektahan siya mula sa katotohanan. Isang bagong tawag ang pumasok sa telepono ni Kael. Si Miguel ulit. Sir, may isa pa? Sabi ng investigador. May address na ako. Natuntun ko na kung nasaan si Ginang Liwayway. Ang puso ni Kael ay biglang tumibok ng napakabilis. Ipadala mo sa akin. Ngayon na. Pagkatapos ng tawag, tinitigan ni Kael ang sarili niyang mga binti. Hindi pa siya handa. Mahina pa siya. Ngunit wala ng panahon. Hindi na siya pwedeng maghintay. May isang tao lang sa hasyenda na mapagkakatiwalaan niya. Si Mang Jun, ang matandang hardinero na minsay, nag-aalaga rin sa kanyang ama. Isang taong nakakita sa lahat ng kalupitan ng kanyang ina. Gamit ang kanyang wheelchair, pinuntahan niya ang maliit na kubo ni Mang Jun sa likod ng mansyon. Mang Jun, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Kael. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Nakita ng matanda ang determinasyon sa mga mata ng alaga. Isang determinasyong ngayon lang niya ulit nakita. Tumango ito nang walang pag-aalinlangan. Saan tayo pupunta, iho? Sa ilalim ng dilim ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Doña Amara sa kanyang malawak na kama, iniwan ni Kael ang Hacienda Silencio. Dala ang isang pares ng saklay, inalalayan siya ni Mang Jun papasok sa isang lumang pickup truck. Isang pagtakas na puno ng sakit at hirap, ngunit sa bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa hacienda, nararamdaman ni Kael na papalapit siya sa katotohanan, papalapit siya sa liwanag, papalapit siya kay Liwayway. Kinabukasan, sa isang maingay na karinderya sa isang malayong probinsya, pagod na si Liwayway, maghapon siyang nagtrabaho. Ang huling gagawin na lang niya ay punasan ang mga mesa bago siya makapagpahinga.
Habang nagpupunas siya ng isang mesang malapit sa pinto, narinig niya ang tunog ng maliit na kampanilya na nakasabit sa itaas. Isang senyales na may bagong pumasok na customer. Bumuntong hininga siya. Sandali lang po at magsasarado na. Huminto siya sa pagsasalita. Itinaas niya ang kanyang tingin at ang mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. Nakatayo sa pintuan, hingal na hingal at basang-basa sa pawis ay si Kael. Nakakapit ito ng mahigpit sa isang pares ng saklay. Ang mga braso ay nanginginig sa bigat. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikibaka. Ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga matang puno ng sakit, ng pag-ibig, ng determinasyon, ay nakatutok lamang sa kanya. Oh, ang basahan ay nahulog mula sa kamay ni Liwayway. Lumikha ng isang maliit na tunog sa sahig na tila isang malakas na kulog sa biglaang katahimikan. Ang ingay ng karinderya, ang usapan ng mga tao, ang tunog ng mga kubyertos ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nakatayo sa pintuan. Isang aparisyon mula sa isang buhay na pilit na niyang tinatalikuran. Si Kael, nakatayo ito. Hindi nakaupo sa isang wheelchair. Nakatindig ito sa sarili niyang mga paa, umaalalay sa isang pares ng saklay. Ang dibdib ay umaangat at bumababa sa hirap ng paghinga. Ang kanyang mukha ay mas payat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang damdaming hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Ang unang pumasok sa isip ni Liwayway ay tumakbo. Tumalikod siya, handang tumakbo papasok sa kusina, magtago sa likod, saan man na hindi siya makakikita nito. Isa siyang multo, isang kasalanan. Hindi siya dapat narito. Liwayway. Ang pagtawag niya sa kanyang pangalan ay hindi isang utos, isa itong pakiusap. Isang hibla ng tunog na humabol sa kanya at pumulupot sa kanyang puso. Pinipigilan siyang humakbang. Dahan-dahan, muli siyang humarap. Nakita niya ang sakit sa bawat galaw ni Kael habang sinusubukan nitong humakbang papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay isang laban. Ang bawat pulgada ay isang tagumpay. "Huwag kang lumapit," sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Bakit ka nandito? Paano mo ako nahanap? Kailangan ba talaga nating mag-usap dito?" tanong ni Kael. Ang tingin ay lumibot sa mga usyoserong customer na nakatingin sa kanila. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. Tumango na lang siya. Hinubad niya ang kanyang maruming apron at inilapag sa mesa. Sinundan niya si Kael palabas ng karinderya sa isang maliit na eskinita sa gilid. Sakto sa kanilang paglabas, ang langit na kanina'y kulay kahel dahil sa papalubog na araw ay biglang nagdilim. At ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Malamig, mabigat. Humarap si Liwayway kay Kael. Ang ulan ay nagsisimulang basain ang kanilang mga buhok at damit. "Hindi ka dapat nandito, Kael. At ikaw, dapat ka ba nandito?" Balik tanong nito. Ang boses ay puno ng pait. "Naghuhugas ng pinggan? Nagtatago? Ito ba ang buhay na pinili mo?" "Wala akong pinili," sigaw ni Liwayway. Ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya sa loob ng maraming linggo ay biglang sumabog. "Ito ang nararapat sa akin. Ito ang kabayaran." "Kabayaran para saan?" giit ni Kael. Humakbang papalapit. Hindi inalintana ang hirap. "Sa kasalanan ng ama mo," natigilan si Liwayway. Alam mo, isang mapait na tawa ang kumawala kay Kael. "Oo, Liwayway. Alam ko na ngayon ang lahat. At alam ko rin kung gaano katagal nang alam ng nanay ko." Ang pag-amin na yon ay isang dagok na hindi inaasahan ni Liwayway. Ang kanyang pagkalito ay mas lalong lumalim. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang nanay ko. Alam niya mula pa sa simula.
Kung sino ang nakabangga sa akin, sabi ni Kael. Ang bawat salita ay tila isang matalim na bato. Pero nanahimik siya. Nagbayad siya ng testigo para manahimik. At pagkatapos, hinintay niya ang perpektong pagkakataon para sa kanyang paghihiganti. At ang paghihiganting iyon ay ikaw. Ang ulan ay lumakas. Bumubuhos na sa kanila. Ngunit hindi nila ito ininda. Ang mga salita ni Kael ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Ginamit kanya liwayway, patuloy ni Kael. Ginamit kanya para pahirapan ng ama mo. At ginamit ka rin niya para pahirapan ako. Pinaniwala kanya na isa kang pambayad utang para itaboy ka palayo. At pinaniwala niya ako na isa kang manggagansyo para sukuan kita. Napahawak si Liwayway sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang kanyang pagtakas, ang paniniwalang ginagawa niya ang tama. Lahat ay base sa isang mas malaking kasinungalingan. Hindi, bulong niya, umiiling. Oo, sabi ni Kael. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang pisngi, humahalo sa pawis ng kanyang pagod. Kaya huwag mong sabihin sa akin na ito ang nararapat sa'yo dahil walang kahit anong bahagi nito ang kasalanan mo. Pero ang tatay ko, hikbi ni Liwayway, siya pa rin ang may gawa. Oo, may kasalanan ang ama mo. Pag-amin ni Kael, ang boses ay lumambot. Isang kasalanang kailangan niyang harapin. Ngunit ang kasalanan niya ay hindi sa'yo. Hindi mo kailangang buhatin. Hinawakan nito ang kanyang mga braso. Ang init ng kanyang mga kamay ay tumagos sa basang tela ng kanyang damit. Isang init na gumising sa nanlalamig niyang kaluluwa. Nang una kang dumating sa buhay ko, galit ako sa mundo, sabi ni Kael. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, puno ng isang emosyong hindi na maitago. Akala ko, isa ka lang dagdag na parusa. Ngunit mali ako. Hindi ka parusa, Liwayway. Ikaw ang naging biyaya. Ang mga luha ni Liwayway ay humalo na sa ulan. Ang sakit, ang pagkalito, ang pag-ibig na pilit niyang pinatay ay muling nabuhay. Hindi kasalanan ng ama mo ang nagdala sa'yo sa akin. Bulong ni Kael, ang boses ay basag, sa tindi ng damdamin, tadhana. At hindi ako papayag na ang mga kasinungalingan ng nakaraan ang sisira sa nag-iisang magandang bagay na nangyari sa buhay ko sa loob ng 6 na taon. Sa gitna ng malakas na ulan, sa isang maruming eskinita sa isang malayong bayan, ang lahat ng pader na kanilang itinayo ay gumuho. Wala ng hasyenda silensyo, wala ng kasalanan, wala ng paghihiganti. Ang tanging naroon ay 2 taong basang-basa, nasasaktan, ngunit sa wakas ay nagkakaintindihan. Bumalik ka na sa akin, Liwayway. Pakiusap ni Kael. Harapin natin ito ng magkasama. Hindi na niya kailangang sumagot. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nakakuyom, ay dahan-dahang gumapang sa mga braso ni Kael, humawak ng mahigpit. Isang pagsuko, isang pagtanggap, isang pangako. Nagpasya silang umuwi. Hindi bilang mga bilanggo, kundi bilang mga mandirigma. Handa nang harapin ang huling laban para sa kanilang katotohanan at sa kanilang pag-ibig. Ang pagbabalik ni Kael at Liwayway sa Hacienda Silencio ay hindi isang pag-uwi. Isa itong pagsalakay. Ang katahimikan na sumalubong sa kanila sa malaking sala ay hindi payapa. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nadatnan nila si Doña Amara na nakaupo sa paborito nitong silyon, eleganteng umiinom ng tsaa, na para bang isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Nang makita nito si Liwayway sa likod ni Kael, isang ngangisi ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan mo nga naman, sabi nito, ibinababa ang tasa.
Ang asong kalye ay bumalik. Naubusan ka na ba ng pera kaya gumapang ka pabalik sa amo mo? Ngunit ang ngisi ay unti-unting naglaho nang makita nito ang paraan ng pagtayo ni Kael. Nakatindig ito gamit ang mga saklay, ang katawan ay pagod, ngunit ang mga mata ay matatag. Hindi na ito ang basag na laruan na iniwan niya sa silid. Isa na itong lalaki. Hindi siya bumalik. Nay, sabi ni Kael. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Sinundo ko siya. At umuwi kami. Nagulat si Amara, ngunit mabilis itong nakabawi. Ang pagkagulat ay napalitan ng galit. At anong karapatan mong dalhin muli ang ahas na yan sa pamamahay ko? Sa pamamahay natin, pagtatama ni Kael, at narito kami para tapusin na ang mga kasinungalingan. Kasabay ng mga salitang yon, isang anino ang lumitaw mula sa pintuan. Si Nestor Alcantara, maputla, payat, at ang mga mata ay puno ng kahihiyan. Ipinatawag siya ni Kael bago pa man sila umuwi. Nang makita ni Amara si Nestor, tumawa ito ng malakas. Aba, kumpleto na ang mga tauhan para sa isang trahedya. Ano ito? Isang pagtatapat. Aaminin mo na ba sa harap ng lahat ang kasalanan mo, Nestor? Opo, Doña Amara, sagot ni Nestor. Ang boses ay basag. Handa na po akong pagbayaran ang lahat. Hindi siya ang magbabayad, putol ni Kael. Ang tingin ay direktang nakatutok sa kanyang ina. Ikaw, natigilan si Amara. Anong pinagsasasabi mo? Ang aksidente, sabi ni Kael. Bawat salita ay mabagal at malinaw. May nakakita. Isang testigong binayaran para manahimik. Binayaran gamit ang pera mula sa abogado ng pamilya, sa utos mo. Ang kulay sa mukha ni Amara ay biglang nawala. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Kasinungalingan, sigaw nito. Hindi! Sagot ni Kael. Ang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Alam mo ang lahat mula pa sa simula. Alam mo na si Mang Nestor ang may kasalanan, pero itinago mo. Ginamit mo ang lihim na yon para kontrolin siya, para blackmailin siya na ibigay ang anak niya sa akin. Ginamit mo si Liwayway bilang isang kasangkapan para sa iyong paghihiganti. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang katotohanan na matagal nang nakakulong sa dilim ay sa wakas lumabas. Isang halimaw na sumisira sa lahat ng madaanan nito. Nararapat lang sa inyo ang lahat ng ito. Hiyaw ni Amara, ang kanyang pagiging elegante ay naglaho na, pinalitan ng isang desperadong galit. Ang pamilya ninyo ang sumira sa amin. Ang pamilya namin o ikaw? Tanong ni Kael, ang mga mata ay nanlilisik. Bakit, Nay? Bakit mo ito ginawa? Hindi lang para sa akin. May mas malalim na dahilan. At doon, sa harap ng lahat, ang matibay na pader na itinayo ni Doña Amara sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tuluyang gumuho. Ang kanyang galit ay naging isang sigaw ng pighati. Dahil naranasan ko na ito, hikbi niya, ang mga luha na matagal na niyang kinimkim ay bumuhos. Ang tatay mo, bago siya namatay, 2 taon din siyang lumpo. 2 taon akong nag-alaga sa kanya. Ako ang nagpapalit ng kanyang lampin. Ako ang nagpapakain sa kanya. Ako ang nagtiis sa mga sigaw niya sa gabi. Isinuko ko ang buhay ko para sa kanya. At walang sino man ang nakakita. Walang sino man ang nagpasalamat. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala, puno ng sakit at hinanakit ng nakaraan. At nang makita kita, nang makita ko si Liwayway na inaalagaan ka, nakita ko ang sarili ko sa kanya. At nang makita ko ang pag-asa sa mga mata ninyo, ang maliit na kislap ng pagmamahal, kinasuklaman ko yon. Sigaw niya, itinuturo ang dalawa. Dahil iyon ang isang bagay na hindi ko kailanman naranasan, kung hindi ako pwedeng maging masaya,
Bakit kayo papayagan ko? Ang pag-amin ay nakabitin sa hangin, brutal at totoo. Hindi lang ito paghihiganti, ito ay inggit. Ang laso ng isang buhay na puno ng sakripisyo at walang pagmamahal, na iwan ang lahat na tulala. Kahit si Liwayway, na pinakasinaktan ng kanyang kalupitan, ay nakaramdam ng isang kurot ng awa. Sa gitna ng katahimikan, si Nestor ay lumapit kay Kael. Lumuhod siya sa harap ng lalaking sinira niya ang buhay. Kael, iho, patawarin mo ako, sabi niya. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang nangyari. Handa akong harapin ang pulis. Handa akong makulong. Patawarin mo lang ako. Tumingin si Kael sa matandang nakaluhod sa harap niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liwayway na lumapit sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang kamay, nagbibigay ng lakas. Isang mahabang sandali ang lumipas. Mang Nestor, sabi ni Kael sa wakas. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit malinaw. Nagsimula ang pagpapatawad ko noong araw na minahal ko ang anak ninyo. Hinila niya si Liwayway palapit sa kanya. Hindi siya ang bayad sa iyong kasalanan. Siya ang naging lunas sa lahat ng galit. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakaupo lang sa kanyang silya, tulala, isang basag na reyna sa kanyang bumagsak na kaharian. Tara na, Liwayway, sabi ni Kael. Umalis na tayo dito. Magkahawak kamay, tinalikuran nila ang sala. Tinalikuran nila si Nestor na umiyak sa sahig at si Amara na nakatingin sa kawalan. Ang bagyo ay tapos na. Ang Hacienda Silencio, sa wakas ay naging tunay na tahimik. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapangyarihan. Ito ay ang katahimikan ng pagkawasak, ng kawalan, at marahil ng isang napakatagal ng hinihintay na pagsisisi. Isang taon na ang lumipas mula ng gabing iyon kung kailan gumuho ang mga pader ng Hacienda Silencio. At sa loob ng isang taon na yon, mas maraming bagay ang itinayo kaysa sa mga nasira. Ang hangin na umiihip ngayon sa bukirin ng Baryo Pag-asa ay tila mas magaan, mas malinis. Ang dating Hacienda Silencio na matagal nang binansagan ni Liwayway sa kanyang isip bilang isang kulungan ay unti-unti nang nagbabago. Hindi na sila doon nakatira. Pagkatapos ng gabing iyon, umupa sina Kael at Liwayway ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa bayan, sapat lang para sa kanilang dalawa. Isang bahay na walang multo ng nakaraan, isang bahay na mapupuno nila ng kanilang sariling mga alaala. Ngunit hindi nila tuluyang tinalikuran ng hacienda. Ito pa rin ang tahanan ng ina ni Kael. Si Doña Amara, pagkatapos ng ilang linggong pag-iisa at pagmumuni-muni, ay nagsimulang humingi ng tulong. Nagpatingin ito sa isang therapist. Ang proseso ay mabagal at mahirap. May mga araw na bumabalik ang dating kapaitan, ngunit may mga araw din namang nakikita ni Liwayway ang isang kislap ng tunay na pagsisisi. Linggo-linggo, binibisita nila ito. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi pa rin madali. Madalas ay may mga mahabang katahimikan, ngunit sa bawat pagbisita, may isang maliit na hakbang na nangyayari. Minsan ito ay isang simpleng, "Kumain ka na ba?" mula kay Amara. Minsan, isang tasa ng kape na inaalok nito kay Liwayway, mga maliliit na piraso ng basag na salamin na dahan-dahang pinupulot at sinusubukang buuin muli. Ang kanyang ama, si Nestor, ay tinupad ang kanyang pangako. Kusa siyang pumunta sa pulisya, handang harapin ang anumang parusa. Ngunit si Kael, sa isang desisyon na ikinagulat ng lahat, ay hindi nagsampa ng formal na kaso. Ang pagkakakulong niya ay hindi na maibabalik ang mga binti ko, sabi ni Kael kay Liwayway isang gabi. Pero ang pagpapatawad, baka iyon ang makatulong sa ating lahat na muling makalakad. Sa halip si Nestor ay nagsimula ng isang community service program sa kanilang baryo. Ginagamit ang kanyang kaalaman sa agrikultura
para tulungan ang ibang mga magsasaka. Sa ganoong paraan, araw-araw niyang pinagbabayaran ang kanyang kasalanan sa isang paraan na may kabuluhan. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang bigat ng isang lihim, kundi ang bigat ng responsibilidad. At si Liwayway, sa wakas, bumalik siya sa kanyang pangarap. Sa tulong at walang sawang suporta ni Kael, muli siyang nag-aral. Nag-enroll siya sa isang open university para sa kursong arkitektura. Ang kanyang mga gabi ay napuno ng mga libro, mga T-square, at mga drafting table. Hindi ko alam kung kaya ko to, Kael, sabi niya minsan, habang nakatingin sa isang komplikadong blueprint. Paano kung bumagsak ulit ako? Lumapit si Kael, na ngayon ay nakakalakad na ng mas maayos gamit ang isang tungkod. Inakbayan siya nito mula sa likod at tiningnan ang kanyang ginagawa. Noong una, akala ko rin hindi na ako makakatayo. Bulong nito sa kanyang tainga. Pero tinulungan mo akong maniwala. Ngayon, ako na naman. Ngayon, ang araw na pinakahihintay niya. Ang araw ng kanyang final presentation para sa kanyang thesis. Nakatayo si Liwayway sa harap ng isang panel ng mga propesor. Sa kanyang likuran, sa isang malaking screen, ay ang larawan ng kanyang disenyo. Sa audience, nakaupo si Kael, ang mga mata nito ay nagniningning sa paghanga. Ang aking proyekto, panimula ni Liwayway, ang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa, ay isang pedestrian bridge na mag-uugnay sa sentro ng Baryo Pag-asa sa mga sakahan sa kabilang ilog. Isang tulay na hindi lang para sa mga tao, kundi para na rin sa kanilang mga produkto at sa kanilang mga pangarap. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye, ang mga materyales na gagamitin na galing mismo sa kanilang lugar, ang disenyo na hango sa tension arch concept para maging matibay, at ang pangalan po ng proyektong ito. Pagtatapos niya, ang kanyang tingin ay lumipat mula sa panel patungo kay Kael, ay ang tulay ng pag-asa. Pagkatapos ng presentasyon, sinalubong siya ng palakpakan. Nang gabing iyon, ipinagdiwang nila ito, hindi sa isang magarbong restaurant, kundi sa isang burol, na kung saan matatanaw ang ilog, kung saan planong itayo ang tulay. Magkatabi silang nakaupo sa isang banig, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin. Ang hangin ay sariwa, at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang agos ng tubig sa ibaba. Sinimulan natin sa mga pahina ng libro, sabi ni Kael, hinawakan ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay pamilyar at puno ng init. Ngumiti si Liwayway. At tinatapos natin sa pagtatayo ng isang totoong tulay. Sumandal siya sa balikat nito. Ang puso ay puno ng isang kapayapaan na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Ang kanilang nakaraan ay puno ng mga guho, ng sakit at kasinungalingan. Ngunit mula sa mga guhong yon, magkasama nilang itinayo ang isang pundasyon na mas matibay. Hindi nila binura ang nakaraan. Sa halip ginamit nila ito, ang bawat peklat, ang bawat aral, para gawing mas matatag ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay hindi isang perpektong fairy tale. Isa itong kwento ng paghilom, pagpapatawad at pagpili na bumangon mula sa pagbagsak. Habang nakatingin sila sa ilog sa ibaba, alam ni Liwayway na ang tulay na kanilang itatayo ay higit pa sa bakal at semento. Ito ay isang simbolo, isang testamento na ang pag-ibig, kung ito'y tunay, ay kayang pagdugtungin ang anumang agwat, ayusin ang anumang sira, at itayo ang isang magandang kinabukasan mula sa abo ng isang masakit na kahapon. At dito nagtatapos ang kwento nina Liwayway at Kael. Mula sa kaibuturan ng aming puso, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong paglalakbay kasama nila. Ang pagsulat ng kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng pagsasalaysay. Ito ay isang paglalakbay din para sa amin.
Isang pagtahak sa madilim na landas ng kasalanan at hinanakit upang sa huli ay masilayan ang liwanag ng pag-asa at pagpapatawad. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanilang istorya na ang bawat isa sa atin ay may daladalang bigat mula sa nakaraan. Ngunit hindi ang bigat na ito ang magdidikta ng ating kinabukasan. Ang tunay na pag-ibig, gaya ng ipinakita ni Kael, ay may kakayahang tumingin sa kabila ng mga kasalanan. At ang tunay na pagpapatawad, gaya ng pinili ni Liwayway, ay hindi paglimot, kundi isang matapang na pagpapasya na magsimulang muli at magtayo ng bagong tulay patungo sa mas magandang bukas. Ngayon, kami naman po ang magtatanong, anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ni Liwayway at Kael ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Ibahagi po ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga sa amin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, ito po ang inyong lingkod. Nagmamahal at gumagalang, Kwentong Damdamin TV.